Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na may kontrol, ang Diyos na may likha, ang Diyos na nakakaalam sa lahat ng bagay sa buhay namin. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang gabi ito, ikaw ang siyang mangusap, ikaw ang siyang magturo sa lahat ng bagay sa buhay namin. Patuloy mo kaming patatakin, palakasin, at bigyan ng tapang na harapin ang hamon ng buhay, maging malakas ang loob, at higit sa lahat maging marunong upang anumang hamon sa buhay na pwede naming daanan ay hindi kami magagati. Salamat o Diyos sa mahabang buhay, sa kalusugan. Salamat Panginoon sa mapayapang isip, sa kagalahan ng puso. Higit sa lahat, salamat o Diyos sa pagkatawag mo sa amin. Isinusuko namin sa iyo ang aming buhay, handang magpaturo, handang tumalima, handang magpabago sa mga bagay na hindi ka lulod sa iyong harapan. Hubukin mo kami ayon sa iyong langit kalooban. Bigyan mo kami ng karunungan nung makita namin ang aming mali at kami lumakad ayon sa gusto mo. Panginoon, i-bless mo ang aking mga magulang at kapatid na nandito ngayong gabi. Iba't iba man ang aming kahilingan, iba't iba man ang problema, kung meron man suliranin, karamdaman, kabigagan. Ikaw ang iisang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng solusyon. Angkin po namin lagi na hindi lamang kami ang iyong pagpalain, kundi ang aming pong sambahayan, ang aming mga kapwa at patuloy kang tumawag ng maraming kaluluwa at gamitin mo kami bilang daluyan ng iyong biyaya sa mga lingkod mong ibig mong abutin. Panginoon, dalangin po namin na sa gabing ito, ipahayag mo ang iyong mensahe at bigyan mo kami ng karunungan na ito'y maunawaan upang ito'y maging armas namin sa paglaban sa hamon ng buhay. Panginoon, maraming salamat ng paburit parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Higpit nyo naman, no? Malakas na mahuli siya. Yung palakpak ng mga bata. Amen. Yung palakpak ng malakas ng katawan. Sumigaw ng praise the Lord. Amen. Kayo ba'y naniniwala na tayo malalakasin ni Yahweh? Amen! Amen. Atin pong pakinggan ng mainam ang biyaya ng Panginoon ayon kay San Marcos chapter 10 verse 35 hanggang 45. Marcos 10 chapter 10 verses 35 hanggang 45. Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak na Zebedeo at ang sabi, Guro, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababataban ninyo ang hirap na babatahin ko. Pababautismo ba kayo sa bautismong daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo. At kayo'y babautismuhan sa bautismong daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga itinuturing na pinuno ng mga hintel ay siyang pinapanginoon at mga ninadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino man ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Mga magulang at kapatid, mga prayer partners, ito po ang napakagandang balita ng ating kaligtasan. Amen. Yung palakpak na para sa Diyos. Yung palakpak na para kay Al-Shaddai. Yung palakpak na hindi tinigpil. Yung palakpak na mga answer prayer. Sumigaw ng praise the Lord. Sinong naniniwala na answer prayer siya? Harapin mo ang iyong katabi, sabihin mo kapatid, dahil answer prayer ka na, umiti ka naman. Di ba pagkandang tingin ka nakangipit, no? Amen. Pwede na po tayo umuwi. Mapuma na kaya, no? Salamat sa Diyos. Salamat sa ating choir and band, no? Salamat sa ating manunugtog sa pamilya, no? Sarap ng ganon, di ba? Sabi nga ng Joshua, me and my house will serve the Lord. Amen ba? Sino sa inyo ang naglilingkod sa buong pamilya? Sino dito ang siya lang ang naglilingkod sa sambahayan? Ayan, napalig pa rin po kayo. Bakit? Kapag tayo ay naglingkod sa Panginoon ng tapat, kasama ang ating mahal sa buhay sa biyaya. Amen. So, sa gabi ito, ang ating pong topic ay beyond ambition. Sabihin niyo, beyond ambition. Kapag tinagalan po natin, lampas pa doon sa iyong ambition. Kayo ba ay may ambition? Itaas ang kamay. Sino may ambition? Itaas ang kamay. Mga ambisyonado na. Siyempre, lahat ng tao may ambisyon. Sapagkat ito yung nagpapagalaw sa atin. No? Kapag may pangarap ka, sumisipag na i-inspire.
Kapag mayroon kang bagay na gustong makamtan, siyempre gagalaw ka nang sa ganon, ang mga minimithi mo ay mapasa ating kamay. Amen ba? Bago mo makamtan yung isang bagay, minsan kailangan daw na tumulo yung pawis na dugo. No? Pag sinabing dugong pawis, sobrang sacrifice. Sa mga estudyante, bago ka makapagtapos, kailangan daw magsunod ng hilay. Ibig sabihin, kailangan mag-aral hanggang mag-umaga. Kasi magsunod ng kilay kasi wala pang kuryente. At kapag-aral gagamit yung lampara. At ito yung, galing dito yung word na magsunod ng kilay para sa pag-aaral, palaging may katabing lampara, no? Pero sa bawat pangarap ng tao ay hindi lahat ng bagay ay naaatay, nakakamtan. And sometimes we are disappointed. Isang pinakamabigat sa magulang, yung kanyang anak ay magluko sa pag-aaral, matapos maggapang sa pagpapaaral, magpagod, mangutang, tumatakbo kung saan para mangutang, at ang anak ay nagluko na. Isang napakabigat. Hindi dahil naubos yung pera, kundi nangihinayang sa darating ng kanyang buhay. Sapagkat walang ibang hangarin ng magulang ay makamtan at makita ang kanyang anak na nasa maayos. Wala daw saya ang magulang, sabi ng isang nanay, kapag nasasaktan yung kanilang anak, mas lalong nasasaktan yung magulang. May mga magulang na galit sa anak na nagsisilpon, puro kanilang cellphone. Pero pag walang cellphone na nakikita sa mga barkada, ibibili ng cellphone. Amen ba? Yung magulang, kahit ayaw niya mag-cellphone yung mga anak, ayaw niya naman na nakikita walang cellphone. Gusto niya makasabay sa mga karalaro. And that is what we call ambition. May mga hangarin tayo sa buhay. Pero sa ngayong gabi, kung ano man ang ambition mo, dapat malaman mo ang ambition ng Diyos sa iyo. Maraming hindi nakakapanatili sa paglilingkod. Alam niyo kung bakit? Kasi iba ang ambition niya sa ambisyon ng Diyos. Sabi ng Panginoon sa kanyang mga lagad, hindi ninyo alam ang inyong hinihingi. Pakitanong sa katabi, kapatid, alam mo ba ang hinihingi mo? Sabihin mo, kapatid, anong pakialam mo? Di ba? Tayo ay kailangan nakalam yung ating hinihingi sa Diyos. We must follow God's will in our lives. Hindi lahat ng gusto natin ay gusto ng Diyos. Eh, ba? Kaya, whether mahirapan tayo, whether masaktan tayo, whether mabigo tayo, iba yung plano ng Diyos. And sometimes we are disappointed. Alam niyo kung bakit? Hindi mo nakakaptan yung gusto mo. But at the end of the day, masasabi mo, aba, kaya pala ganon. Kasi mas maganda ang plano ng Diyos kaysa plano natin. Amen ba? Minsan, kailangan mong mapagig yung salamin mo para mabuhan. Na? Kailangan para makabili ng bago, no? Kapag hindi nasira, kahit 8 years na yan, hindi napapalitan. Amen ba? Pero everything, there must be a process. Everything, there must be a reason. Walang bagay na nagaganap sa buhay natin na hindi kita ng Diyos. Naniniwala kayo? Sabi nga ng Panginoon, kahit buhok nyo ay bilang niya. Eh ano nang pakialam niya sa buhok natin? Pero ang ibig sabihin, kahit gaano katindi ng technology, wala pang nakakabilang ng buhok. Sabi ko ngayon sa SM, ilagay mo lang yung mga barya, binibilang niya. No? Pag may barya, hindi ka na mag-isa-isa. Ihulog mo lang doon sa parang yung budo ng counting machine. Ihiwalay yung hindi talaga barya. At paglabas yan, nag-digital na siya. Ganun katindo yung digital na yan. Hindi na nahihirapan yung tao kasi daming bagay para makatulong ng tao sa kanyang mga asal-asal. Pero kahit gaano kagaling ng tao, wala pang naka-invento na magbilang ng buhok. Pero alam nyo, ang Diyos alam niya ang bilang ng inyong buhok. Ibig sabihin, God is all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Kapag ganun pala, na alam niya ang lahat ng bagay na kailangan natin, bakit kailangan magproblema ka? Bakit kailangan matakot ka kung alam mo na alam niya na tutulungan ka niya? Sabihin mo sa katabi, kapatid, alam mo ba
Alam mo ba? na alam ng Diyos Alam ng ang Diyos. problema mo? Problema. Sagutin mo, ano naman ngayon? May gusto ang Diyos, mga kapatid. Sabi ko nga, it is beyond our ambition, mga kapatid. Kapag nakita mo yung blessing ng Lord sa'yo, hindi ka makikipaghabulan kung kani-kanino. Makikipaghabulan ka sa commitment mo sa Kanya. Makikita mo how God bless you so much. Pero habang may nakikita kang maraming tao, hindi mo kaya bilangin ang biyaya. At napakaganda sa buhay natin, mga kapatid ko sa Diyos, na makita natin yung pinakamagandang plano ng Diyos sa iyo. And along the way, ang tagal mo nang naglilingkod, kaya hindi mo pala napapansin na akala mo hindi ka pinagpapala. Kasi hindi mo nakikilala kung ano ang gusto ni El Shaddai sa buhay mo. Sabihin mo sa katabi, kapatid, ano kaya ang gusto ni El Shaddai sa buhay natin? Sagutin mo, kapatid, hindi makinig ka. Na? Aalamin po natin how God teach us, how God work in us. Para nang sa ganun hindi na sayang yung iniwan mong teledrama, yung iniwan mong balita na, yung iniwan mong matutulog ka na saan. Because you firmly believe, you do believe na mas higit na mahalaga ang pinili mo sa lugar na ito. Amen ba? Tapos na po tayo. Unang bagay para malaman po natin how God teach us. Ano ang pinakamagandang bagay na pangarap niya sa buhay natin. The first thing is redefining greatness through service. Redefining greatness through service. Ang tanong ng mga alaga, sino daw sa kanila ang pinakadakila? Sabi ng Panginoon, kung sino mang ibig maging dakila ay maging lingkod, ay maging alipin. Ang tao sa mundo, iba yung tinatawag na Christian leadership kaysa worldly leadership. Kuha niyo? Yung kinalalagyan natin iba sa mundong ginagalawan ng mundo. Kahit pag nakita mo, yung plano ng Diyos sa buhay mo, makikita mo sa sarili mo na ibang-iba ka kaysa iba. There are many things in this life na hindi nakikita ng hindi naglilingkod. Unless na lumagay siya sa kinauupuan niyo niya, sa kanya malalaman kung bakit ka nandito at kung bakit ka pa ulit-ulit na naglilingkod. Pero kung ikaw din ay hindi mo pa rin alam kung bakit ka nakaupo dyan, panahon na para malaman mo. Kuha niyo? Kung akala natin, ikaw ay naglilingkod sa Diyos, yun pala, pinagmumukha mo lang na naglilingkod ka sa Diyos, naglilingkod ka pala sa gusto mo lang. Sometimes, sinasabi natin na naglilingkod tayo sa Diyos, but the truth is, pinagmumukha lang natin na naglilingkod tayo sa Kanya. But behind that scene, may gusto ka lang kasing mangyari. Kuha niyo? Nandito ka dahil may gusto kang mangyari, hindi yun kasi may gustong mangyari ang Diyos sa buhay mo. Anong ibig sabihin? To redefine His teachings to us. Malaman natin, ma-define natin muli kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Maintindihan natin ng lubos kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya. Kasi, brother, paano ko maaasikaso yung mga bagay-bagay, ang dami ko rin problema sa buhay. Minsan, naalala ko nga, may nagpa-pray over sa akin. Alas 12 ng gabi, nag-ring yung aking phone. Umiiyak siya, sabi niya, brother, pa-pray over naman, brother. Sabi ko, bakit ang i-pray over sa'yo? Brother, ang taas ng blood sugar ko. Sabi ko, huwag kang mag-alala, sister, parehas lang tayo. But you know what? Hindi yun ang point. Kahit anong kakulangan mo, kahit anong pagiging imperfection mo, kahit anong kasalanan mo, pwede kang gamitin ng Diyos. Hindi ka preacher, hindi ka coordinator, hindi ka manggagawa, hindi ka mang-aawit. God wants us to redefine while you are here. Nandito ka hindi lang para sa sarili mong ambisyon,
kundi sa ambisyon ni Yahweh El Shaddai sa buhay mo. Silid lang ang kalakpak niya, no? Beyond ambition, ibig niya na tayo ay magamit niya. Eh sabi ng Panginoon, tama yung title ni Brother Mike, servant leader, punong lingkod. Kita nyo, tagapamuno siya, pero siya ay lingkod. Amen ba? Siya ay naglilingkod, hindi dahil siya ay tagapamuna, kundi siya ay lingkod ng Diyos. Iba yung lingkod ng mundo kaysa lingkod ng Diyos. Because true greatness is not found in ambition or self-promotion, but in selfless act of service to others. Tanungin mo ang inyong sarili ngayong gabi. Ikaw din ang sumagot sa tanong mo. Ano bang nagagawa mo sa pagkatawag sa iyo ng Diyos para sa iba? Ano ang pakinabang ng ibang tao sa paglilingkod mo sa Diyos? Or nandito ka kasi puro lang pamilya, puro lang sarili mo, puro lang gusto mo. Kailan mo dibdibang ipinanalangin yung nakita mo mga taong pakalat-kalat lang sa kalsada, walang makain at walang matirahan? Kailan mo na alala na nanalangin ka hindi lang para sa personal mo, kundi yung mga taong hindi makalabas ng hospital kasi walang pera? Yung mga taong nakulong na kasalanan, kailan sumagi sa isip mo na maglingkod ka sa Diyos na hindi para sa iyo? At alam niyo ba, pag napatunayan mo sa Lord na naglilingkod ka hindi para sa sarili mo, siya ang bahala sa kailangan mo. Kaya sabi ni Brother Mike, habulin mo ng habulin ang gusto mo, hindi mo maaabutan. Pero habulin mo ang gusto ng Diyos, lalampasan ka ng blessing at pupunuin ka ang biyaya. Sometimes, bulag tayo at bilis sa principles ng Lord. Alam niya kung bakit? We are focused on our ambitions. Sometimes, sinasabi natin that we are blessed kasi tapos na yung anak ko, tapos na yung aking bahay, meron na akong sasakyan 80, wow. No? Okay lang kung meron kang gano'n. Pero pagkatapos ng panahon, anong nagawa mo sa kapwa mo? Nakikinig ba kayo? Amen. Yung edad natin ito, may nagawa ka na ba? Amen ba? Sa tagal natin sa panahon, puro ka lang hiya sa Kanya. Pero hindi mo napapatunayan. Magtanong yung sister, ano kailangan nyo sa gawain? Ano may tutulong ko dyan? Kailan kami kinulagkad para makasama mo sa gawain ito? Kailan ka nagbulong na hindi alam mo ba, sister, buntis yung aming neighbor? Hindi yung bulong. Sister, sumama ka sa akin mamaya. Kung bahala sa pakasabi. Pamimaritin kita. No? Kailan mo nagbulong na nag-sacrifice ka? Alam niyo yung tendency ng ating mga patotoo? Puro lang sa akin, puro lang sa atin. Pero bibihira ang nagpatotoo na sa panalangin niya may nagbagong tao para sa panalangin niya. Hindi niyo ba yung naiintindihan? Hindi naman masamang yumaman eh. Hindi naman masamang makamtan yung gusto. Pero yung puro lang sa atin, aba, may pananagutan tayo sa Diyos. Sabi nga nung topic sa like purpose-driven life sa Ambil City, life is an assignment. You have an assignment. Sabihin mo sa kapatid, may assignment ka. Anong assignment natin? Doon sa mga taong hindi kagaya mo. Nung maglingkod ka, bumait ka, no? Amen? O, di ba mahirap mag-amen, di ba? Nung maglingkod tayo, bumait tayo, hindi natin marites. Nung maglingkod ka, hindi ka na ingkitera. Nagbago ka, no? Sabihin mo sa kapatid, totoo ba yun? Totoo ba yun? Di ba hindi? Joke lang. Totoo naman yun. Hindi ba okay naman sa tayo na ang pwedeng sumukat ng ating pagkanalan. They are not just because they are not just. And only God will judge us.
And that's why ma-redefine natin, makikita natin ulit, kailangan ko palang maglingkod kasi hindi lang para sa akin. Kasi alam ko pag naglingkod ako sa iba, ang Diyos ang bahala sa lahat ng bagay na gusto ko sa buhay. Antok na ba kayo? Bawal na mag-ika ba? Joke lang. Normal yan. Kasi mga nanay, daming trabaho, no? Maghapon, yung apo, yung anak, yung hugasan, yung labahan, yung wawalisan, iba yung tagalinis, iba yung tagakalat, idadagdag ko yung masawang pasawan. Wala ka naman. Salamat sa Diyos. So, kailangan ma-redefine natin yung purpose natin, mga kapatid. Amen ba? Nakakasaya ng taong nagaganap yung plano ng Diyos. Alam niyo ba, sa buong mundo, yung mga mayayaman ay nagiging mga misyonero. Sapagkat nagiging hungkag ang buhay nila kapag hindi nagamit yung talent nila. Amen ba? Hindi sila nagiging masaya. Hindi sila nagiging fulfilled. Kapag puro lang sa kanilang sarili ang kanilang minunipay. Kaya napakaganda ng mga kapatid ko sa Panginoon na ma-achieve natin. Magkaroon tayo, sabi nga, mindset. Panibagong mindset. Kaya yung mga tao sa Anghel, yayaman kayo, amen, 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 amen. Pag ganun yung kain, ang ganda, no? Yayaman kayo. Sino ba naman talagang kayo yumaman? But of course, there's responsibility behind the promises. Ang Biblia ang nagsabi, if you want to follow me, you have to deny yourselves. Di ba? Iba yung prinsipyo ng Diyos. Pag sumunod ka sa Kanya, hindi komportable. Si Jesus may kakayahan, may karapatan na maging komportable. Alam niyo ba? Diyos siya eh. Bakit kailangan niyang mamatay? Kaya kailangan niyang mag-sacrifice? Kailangan niyang magkaroon ng mga kahirapan just for the sake na mapatunayan niya na anumang hamon ng demonyo sa kanya ay kaya niyang palitan ng pagmamahal. We have to redefine our greatness through service. Gamitin natin yung mga strength natin. Amen ba? The more na dumadami yung rayuma, the more tayong dumami ng paglalakad. Nakikinig ba kayo? Yung tatay ko, yung bahay kasi namin, nalubuhay pa siya. Yung bahay namin, ginawang quarters ng preachers. Ibig sabihin doon ng umuwi. Yung pamilya talaga namin, simula ako tawagin ng hindi naman ako preacher coordinator ako. Yun nga lang, faith coordinator, kasi pinilit lang ako ng nanay. No? Taga-assume lang ng responsibilidad. Yung tatay, may sakit na talaga ng pagdating ng mga preacher, gising yung tatay. Bumangon. Naglinis kasi may isang kapatiran doon, yung bagong malinis na kasarola, nilagay sa liuli, inang-itim. Iba-iba. Yung iba, din naman talagang marunong sa trabaho. Ang tatay ko bumangon. Sabi ko, tay, huwag ka naman trabaho yan. Hayaan mo yung mga preacher mag-teams yan. Kakain pag may pagkain, may gagawin. Hayaan mo na sila magtrabaho. Sabi ng tatay ko, sabi niyo maglingkod, may tinipigilan mo kung maglingkod. Sabi ko, naglilingkod ka na. Kasi itong bahay mo, ibinibigay mo sa Kanya. Yung lugar natin, ibinudulin mo sa Kanya, may participation ka sa Kanya. Sabihin mo siyang katabi-kapatid. Anong participation mo? Kaya siya dahil. Diba? Sabihin mo secret. Kasi ang Diyos naman pwede mag-reward sa atin. Minsan ang totoo, nakakasakit, no? Masakit sa dibdib. Pero papalayain tayo. Kasi iba talaga yung mindset natin. Pero pag ginalugad mo ang gusto ng Diyos, papalayain ka. Amen ba? Minsan, sanay tayo dun sa mga blessings. But we never know what is the key of blessings. Puro tayo pagpapala, yayaman, asin, so gagaling. Pero sinushortcut natin yung reason how to be blessed.
Sabi ng Panginoon, ang kayamanan na galing sa Diyos ay walang kasamang kabalisahan. Kaya kapag yumaman ka na hindi galing sa Diyos, huwag kang magtaka kung balisa ka. Kasi kapag hindi ka marunong mag-handle ng kayamanan, maya mawawala yun. Kapag wala kang kakayang mag-handle ng kayamanan, hindi ka yayaman. Pag hindi ka marunong tumawag, pwede ka magkapera, magtrabaho, pero minsan, ang dami ng pera, dumarating pero parang butas ang bulsa. Lagi na lang kulang, no? May pera ang minsan, nagkaroon ka ng bonus, nagkaroon ka ng sweldo ng anak mo, pero isang lagnat lang pala, kulang pa, sister. May utang pa nga ako. Amen? And we never see that things. Kasi ang ambition namin for personal. But we have to try how God worked in us. Dapat nainin na natin yung malalim na kahulugan. Yung tinitirahan ko namin, hindi po sa pagpapaawa sa inyo. Yung tinitirahan namin ni Sister White, pag kukuha siya ng tissue, kailangan namin magpila. Kasi ang liit ng kwarto namin. Sabi ko, tayo na lang dalawa, ang ganda-ganda ng bupupos ng laptop. Pag kukuha siya ng tissue, alis ka nga yan. Kasi maliit lang. Andyan yung laptop, andyan yung katrin namin. Sarap-sarap ng kakalaptop ko, mamaya pag mag-plunge siya, alis ka muna. Kasi ang liit. Hindi lang yun. Yung sa labas namin, maingay, may karaoke doon, may karaoke dito, may karaoke dyan, may karaoke sa taas, kasi may third floor. Sabi ng asawa ko, paano kayo makakalis sa magulong bahay na ito? Nandun kami kasi mura lang ang arkila. Sa panahon niya, sa Paranaque, studio tayo, 10,000, 8,000 na. Di ba? Nung dumating kami doon, 2,500, yun nga lang semi-squatter. Kasi ang gulo ng mga tao, ang daming adik. Sabi ko, huwag kang mag-alala. Nandito tayo hindi para maging masaya, kundi maging lingkod ni Yahweh at Shaddai. Nakikinig ba kayo? And it is fulfilling. Pag galing ako sa mission, ang sarap ng tulog ko. Kasi nagaganap yung gusto ng Diyos. Hindi mo kailangan maging mayaman. Hindi mo kailangan maging magaling to redefine what God wants for you. Nung ako'y nasa lawa, nag-isip ako, Lord, gusto kong magbigay ng kanilang mga memorable things. Pag binigyan ko sila ng mga figurine, ang mahal, no? Ano ba yan pwede kong ibigay? Hindi 1 kilong bigas. Wala rin kayo ng magaan. Gusto ko silang patunayan na nandito ako hindi lang for my own. Alam niyo kung bakit? May tumatak sa isip ko. Sabihin niyo, ano yan, brother? Mga artist kayo. Isang beses, nagsakay ko ako sa jeep. Ngayon, may workers na dumating. Inunahan ko siyang pamasalingan. Kasi laging mindset ng preacher, laging kakabe. Pag may workers naman, hindi pa ako niyan, brother, huwag ka nang mamasahe. Ako nang mamasahe, mag-uunahan niya. Di ba? Because they believe that when they serve the preacher, they are blessed. Kapag sila nagbigay ng tubig, nagbigay ng pamasahe, nag-ali ng love offering, they believe that God will reward. Ay isang beses, may dumating na workers. Alam niyo, inunahan ko siya. Namasahe ako, Sister Ops, huwag ka nang mamasahe, may pamasahe ka na. Alam niyo pagbaba namin, alam niyo sabi niya, Brother Chito, dati ko nang nakasabay na preacher, ikaw lang ang namasahe sa akin. Ang sama naman, no? Ang mga preacher pala, puro asa. Nakikinig ba kayo? At may lesson, kasi yung buhay ng mga preachers talagang todo bigay. Sometimes maraming preacher na iniiwanan ng asawa. Bakit? Ang daming kulang. 2 araw wala sa probinsya, pag-uwi walang dala. Sinong asawa hindi naglilipad at magtsatsaga? Hindi ba nakapansin yun? Pero ang tinitingnan nila, yung binigay nila ng 50 pesos sa kanila. Nakukuha na. Mga kapatid, hindi madali maglingkod sa Diyos because it takes responsibility. Kailangan ng sacrifice. Amen ba? Kailangan ng pagtalima sa gusto niya. Kailangan ng gusto ng Diyos sa buhay natin. And God will reward every single thing na ginagawa natin. Kaya sabi ko, ano bang pwede mong ibigay? Alam niyo ginawa ko? Sabihin niyo ano?
nagpagawa ako ng bookmark na may tassel. Ang nakalagay sa bookmark ay Jeremiah 29:11. And I pray for that 100 or 300 bookmarks. Lord, sino nang tatanggap nito ay iyong i-bless. At very simple thing. Yung bookmark na may tassel, na may nakalagay na Bible verse. Sabi ni Jeremiah, for I know the plans I had for you. Plans to prosper you and not to harm you. After 5 years, umuwi ako ng Paranaque. May nag-text sa akin, Brother Chito, do you remember me? Sabi ko, sino ka po? Maya-maya, nag-send ng picture. Alam niya ang pictures? Yung bookmark na pinadala ko sa kanya, Brother Chito. After 5 years, malinis pa ang bookmark. Sige, iniingatan ko kasi ang lakas ng taong ito sa puso ko. Di mo kailangan magbigay ng malaking bagay. Kailangan magbigay ng maliit na bagay na galing sa puso. Sabi ni St. Therese, make a simple thing an extraordinary way. Gumawa ka ng simpleng bagay sa matinding pamamaraan. Kuha niya. Maganda mga kapatid ko sa Panginoon na ganun yung mindset natin. Sapagat ang nagbibigay, ang naglilingkod, ang hindi nag-iisip sa kanyang sarili ay mas lalong pinagpapala niya siya. And you know what? Yung mindset ng tao, yung mga kapatid nyo, yung mga anak nyo sa abroad, ang kanilang heatheness, pag sila'y kumakain ng masarap na pagkain, ang iniisip nila, kumakain kaya ito si nanay. Pag kumakain ka ng masarap, di ka naman kontento na hindi mo na-share sa mga loved ones mo. Di ba ganun yung damdamin natin? Ganun yung damdamin ng Diyos. Hindi siya natutuwa na ikaw lang yung nabibless. Kasi pag nabless ka sa gawain at yung kasama mo hindi nabibless, pag uwi mo sa bahay, ang daming kontrabida. You will not be happy kapag ikaw lang yung natutuwa at yung kasama mo sa bahay, kinakalagkad ng demonyo sa drugs. Ang hirap na. You will never be happy kapag may mga matay sa buhay, hindi maayos ang buhay. Yung nanay ko, bago yun namatay, ayaw siya mamatay. Alam niyo bakit? Ang pangarap na sa aking bunsong kapatid, the teacher, 3 na siya ngayon. Sabi niya, may sakit ng nanay ko, gusto nang i-dialysis. Nahirapan na siya, after 1 year, prayer ko. Ang dami kong pray over doon na gumaling siya, na-sustain ang kanyang buhay. Sabi ng kapatid ko, sige na po, Nay, ibibigay ka na namin sa Lord, hirap ka na. Huwag mo kong intindihin kasi si El Shaddai ang bahala sa akin. After that, tumatawag ng kapatid ko, iniwanan na tayo ni nanay. And that's good. Kasi ang hirap ng mga nahirapan ng pahirap, di ba? Mga kapatid, we have to figure out what matters most in our lives. Marami tayong hinahabol, but nasosurpas natin yung pinakamahalagang bagay na meron ka na dyan sa buhay mo. Ang dami mong hinahabol, ang dami mong inaate, pero dapat pala masaya ka na kasi kompleto yung ibinigay sa inyo ng Diyos. Pero hindi mo ginagamit sa tapat gusto niya. Ginagamit mo sa kapuso mo. Kahit anong religion, there is always cause and effect. Whatever you sow, you will reap. Anong religion? Buddhism, Hinduism, ang kanyang prinsipyo pare-parehas. Ano mang itinanim mo, aanihin mo. Kapag kakuriputan ang itinanim mo, maniwala ka, kakuriputan din na anin. At kung magkapera ka man, may kabalik doon na kapalit. Yung gawain ito ay maraming taong allergic pagdating sa pagbibigay. Maraming ayaw na makapakinggan when it comes to giving. Pero kung makahingi sila sa Diyos, wagas. Kinikwenta nila yung ibibigay nila. Pero buhay na binubuhay nila, hindi nila kinikwenta. We are ungrateful before God and we never use what God wants for us. Amen po ba? We have to redefine our greatness. Amen ba? Pangalawa, humility is the cornerstone of true greatness and service to others.
Ang ayaw na ayaw ng Diyos, yung tayo ay arrogante. And being arrogant is not only in actions. Yung arrogante hindi yung sika, no? Yung arrogante hindi yung mayabang. Yung arrogante may matigas na puso. May mga taong mabait, pero hindi mo siya makumbinsi na tama mo sinasabi mo. May mga taong hindi lang umiimik, pero kumukontra ang kanyang isip at puso sa gusto mo. Kasi ayaw na yun. Pero hindi niya alam na gusto yun ng Diyos. Amen ba? Maraming ganon. We are always arrogant. Si Sir, ang ganda-ganda mo, no? Pero sa isip mo, check, tsura mo lang. Di ba? Nakikinig di ba kayo? Ang galing natin magpuri, Sister, ang ganda mo. May 100 ka ba dyan? Di ba ganon? Kasi may kasunod na pangarap. May kasunod na pag-abuso. But when we worship God, not because we have one for Him, because we love Him. Kuha niya. Kaya ang gusto ng Diyos is makita niyo magpapagbaba. Whatever status we have, anumang estado ng buhay meron ka, walang kwenta. Kasi mayaman ka, milyonaryo ka, abogado ka, hindi mo pwedeng sabihin, Lord, mayor ako, wag muna akong mamatay. Hindi yun. Magtataka kayo mga anak mayaman, hindi naman lagi. Yung mga anak mayaman, ang mamahal ng tatas nila. Ang pinakamababa, 1,000 pataas, no? Pero yung mga nasa kalsada, kung makatulog kung saan-saan, ang kinakain, basura, kami basura rin. Pero ang malakas tumakbo, walang malnourished. Amen ba? Hindi napapasma kasi dati ng kasma. Amen ba? May mga taong punong-puno ng pera pero may kalungkutan sa puso. Kuha niya. Pero yung taong humble before God, nararamdaman niya yung deep joy because wala siyang ipinagmamalaki. Yung taong ma-pride, lagi siyang kumukontra, lagi siyang nakikipag-compete, lagi siya nag-threaten na siya ay okay. But the truth is na he is not or she is not. Kapag tayo nag-pretend, parang kang lumalakad ng kamay. Subukan niyo maglakad na nakataas ang paa. Ang papa, di ba? Kasi hindi ikaw yung Bradley Chick, hindi ka 5'2", 5'1" ka. Nakikinig kayo? Hindi natin pwedeng dayain yung gusto natin. And that's yung pinakamagandang bagay ay itanggatin natin what God wants for us. Alam niyo, ang pinakamalaking problema namin sa aming pamilya nung babangkrak kami, alam niyo kung ano, yung transition ng aming pakikisama sa mga tao. Alam niyo bakit? Dati yung nanay ko tinatawag-tawag na doon niya. Kami, pag nag-inuman kami mga hari-hari sa barkada, pero nung maubos na yung kayamanan, aba, wala ka ng benta. It is very hard. Nakakasakit. Kuha niya, tama yung sabi ni Brother Mike, iwanan ka man ng lahat ng tao, huwag ka lang iwanan ni Yahweh Shaddai. Napakaganda na dapat natin itong makita sa buhay natin. And true humility is to recognize ourselves before God. Kapag alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos, kahit kaano karami ng pera, hindi ka magmamalaki. Because whether you like it or not, one day in your life, kukunin ka ng Diyos. Sabi ng Panginoon, you cannot even add one day in your lives. Yung classmates kong pare, tinanong ako, oy, Brother Chito, preacher ka na pala. Opo naman, Father, pare ka na nga eh. Nagkabiruan ka na eh, sa kanyang parokya. Sabi ko, Padre, dito ka pala. Oo nga, brother. Nalaman ko, preacher ka na rin. Ang saya, no? Kasi nagkasumpong kami, pare siya, ako'y preacher. Puro paglilingkod, no? Sabi niya, di ba, ang sarap mag-mission? Sabi ko, oo naman, Padre. Maya-maya. Atin-atin lang to, ah. Ina-atake niya na yung El Shaddai. Brother Chito, ang problema niya sa El Shaddai, puro kayo blessing. Puro kayo biyaya. Paano pag umagawa ng alusan? Nasaan ang biyaya? Sabi niya, ipaliwanag mo nga. Kasi yung mga preacher yan, pag mag-preach, puro ng pambubona. Pagpapalain kayo, yayaman kayo, asenso kayo, that's faith. Yun ang faith natin, di ba? Yun ang declaration ng faith natin. Hindi tayo kinukulan. Kaya, ang
tanong niya sa akin, puro kayo biyaya. Paano pala? Kung may isang nag-attend doon na mahirap lang, kinaumagaan, walang aalmusalin. Paano niya sasabihin sa kanyang sarili na pinagpala siya? Alam niyo anong sagot ko? Sabihin niyo, ano brother? Ang sagot ko, ganito yung padre. Maraming tao ang dalawa yung refrigerator. Iba't iba yung pagkain. May cake, may karne, may chocolate. Ang daming pagkain. Ano doon? Ang problema, hindi na siya nakapag-almusal kasi kinumagahan na matay na siya. Anong paliwanag doon? Hindi sa aalmusalin ang problema. Ang problema kung sino ang mag-aalmusal. Kuha niya? Kasi pag wala kang aalmusalin, pwede naman mainit na tubig na may asin. Ako naranasan ko na yan. Nagutom kami ng asawa ko. Kasi nung mag-training ko, that was 2011. Maniwala kayo, hindi ako nang bubula. Wala talaga kaming pang lunch. Pero yung asawa ko pumunta ng Baclaran, lumuhod sa Baclaran. Kasi ang kanyang trabaho ng pagdating namin dito ay agent sa mga OFW. May lumapit sa kanyang babae, sister. Nagkausap sila, gusto daw mag-abroad. Idinala niya sa kanyang agency. Pag uwi niya sa bahay, may dalang 5,000. Kumain kami halagang 1,000. Sulit yung maghapon o lang lunch. Hindi kayo ba kayo? Ganyan ang Diyos. Ganyan si Aisha. Hindi nang luluko si Brother Mike. Hindi siya nang uuto. Kasi ang mga taong tapat kay Aisha ay palaging pinagpapala. Hindi naman ako katagal ng 10 taon sa Rizal. Kung makikipaglukan lang ako, no? 10 taon na ako dito, di nyo lang alam. Dinaanan ko na yung pandemic. Kinulong kami ng pandemic sa bahay na muntik na akong mamatay. At gusto ko na talagang mamatay. Kasi ang hirap palang may virus, no? Hindi mo alam kung nasaan yung sakit. At pag nag-iiyak mo, tutumba na ako. Sabi ko, Lord, kunin mo na ako, Lord. Walang wala yun. Pero God revealed to me in my mind. Ang lakas-lakas mong magsigaw na magpalakas ang Lord, pero ikaw gusto mo nang sumuko. And that word inculcate in my mind. And that's why I am here into your front. Hindi ko ako multo, buhay ako. Napakahalaga mga kapatid na alam natin yung ating sarili. At kapag na-redefine natin yung makikita mo bakit ka nandito. Yung mga kahilingan nyo, nandyan lang yan. Yung mga gusto mo, nandyan lang yan. Yung mga pangarap mo, alam ko na yan. Sabi nga ni Bishop, ang Diyos hindi nagpapahirap. Ang Diyos hindi nagpapunishment. Paparusahan tayo ng Diyos, depende sa desisyon natin. Depende sa gagawin natin. At pag nakita ng Diyos yung ginagawa at desisyon mo, siya ang bahala sa atin. Ang hirap bang nawain mo? Di ba madali? Naglilingkod tayo for many years. Sapagkat alam natin, God is always working in us. Amen ba? Alam natin ang Diyos ay makapangyarihan. Tama yung wisdom na binigay kay Brother Mike. Sa gitna ng kawalan, di ka mawawalan sapagkat may biyaya kang hindi pinaghirapan. Ang biyaya pinaghirapan ng buhay mo, and we have to acknowledge God's blessing in our lives. Kilalanin natin siya lagi. Patuloy tayong umamin that we are nothing without Him. Amen ba? Yes. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Tumayo na tayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. And let us close our eyes and let us acknowledge God's presence in this place. Minsan, baguhin natin yung ating mindset. Most of the time, nakapokus tayo sa gusto natin. Ano kaya kung bigyan din natin ng panahon ng Diyos na mayroon pang higit sa ambisyon natin, kundi yung ambisyon niya sa buhay mo. Binigyan ka niya ng buhay ng maraming taon. Binigyan ka ng lakas. Binigyan ka ng kompletong pangangatawan. Iningatan ka niya ng maraming taon. Pinakain ka niya ng maraming taon.
and so much blessing for us. May pamilya, kung nagkakaproblema man nalalampasan. But we never recognize na may gusto palang ipagawa ang Diyos, na may ambition pala siya sa atin. And the first thing, yung magamit tayo sa mga tao, ibig niyang abutin. Na ibig niyang ibalik ang tao sa Kanya. Sapagkat mismo tayo, ayaw din natin na tayo lang ang naglilipad. Gusto din natin na maranasan ng mga mahal natin sa buhay ng ating paglilipad. At magaganap yan kapag nadi tayo biyaya sa iba at gamitin tayo ng Panginoon sa ating buhay. Pakinggan nyo ang mensahe ng meeting ito, unawain nyo, intindihin nyo, at kung kaya natin, kaya ba natin gawin ang mensahe ng meeting ito? Kaya ba natin sundin? Kaya ba natin subukan na gawin ang ibig sabihin ng meeting ito? Sa'yo ang buhay ko. Hallelujah, praise you, Jesus. Thank you, Jesus, for glorify your name. Ito ay hanap ko sa'yo. Ano man ang nais mo, O Diyos, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sa'yo ang buhay ko.
Yan ang dahilan kung bakit ka nandito ngayong gabi. Yan ang dahilan kung bakit ka tinawag ng Diyos. Sapagkat ang ibig niya, ibalik ang lahat ng tao sa piling niya. Naranasan natin ang buhay sa piling niya. Nasa gitna ng maraming problema, nasa gitna ng maraming suliranin at kabigatan, kinakaya natin sapagkat may tumulong sa atin. At ayaw ng Diyos na tayo lang ang nakakaranas ng ganito. At tayong lahat ay kabahagi ng kanyang mission. Tayo ay kabahagi ng kanyang gusto. Kaya pinagpapala niya tayo, binigyan ng buhay, binigyan ng lakas, binigyan ng tibay ng loob, hindi para sa sariling ambition, kundi mayroong dakila sa kanyang harapan. Makamtan ang tunay na dahilan ng pagkatawag sa atin. Unang-una sa ating mahal sa buhay. Sapagkat ayaw niya na tayo magkawatak-watak. Ayaw niya na tayo magkagulang ibig niya. Makamtan ang tunay na kahulugan ng pagtawag niya sa atin. Salamat Lord sa gabing ito, nawa ito hindi matapos sa awit, kundi ito matapos sa pagkilos namin, sa pagtalima at pagtugon sa anumang pamamaraan. Maliit man na bagay, malaking bagay, ang mahalaga, nagsusumikap kami na magamit mo bilang lingkod mo. Sa gabi ito, dalangin ko na pagpalain mo si Alan Galvez, ang 4 years old na bata. Natigay, Panginoon, siya pagalingin mo sa oras sa Rodriguez Hospital. Padre God, kung paano ka nagpagaling ng himalan ng maraming lingkod, idagdag mo siya sa imalawag sa gabi ito. Pagpalain mo ang aking mga kapatid ng kanyang kahilingan, ang kanyang mga prayer request, ang bawat pamilya ng mga lingkod ito. I-bless mo kami noon, bless sa kapahamakan, trahedya, kabiguan, kalungkutan at mga sumpa ng kahirapan. Tumating ka sa bawat tahanan. Ang pagpapalay laging tumating ng maayos na buhay, masayang pamilya at maganda at may kalusugan na buhay. Nawa Panginoon, sa gitna ng mapaghaman ng mundo, palagi ka rin makapaglilingkod sa iyo nang sa ganun lagi kami nasa tamang direksyon sa buhay na ito. Salamat Lord sa buhay, salamat Lord sa lakas, salamat Lord sa kapwa namin sa aming pamilya, higit sa lahat sa iyo, Yahweh at Shaddai. Salamat Panginoon. Pagpalain mo kami lahat mula ngayon at magpakailanman sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. And Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Let us give thanks.